Isang mapagpalang araw naman mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan atin po itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 3, talata 1 hanggang 6. Ang sabi po dito, ang pangangaral ni Juan Bautista. Nang panahong iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Si Juan ang tinutukoy na propeta, Isaya, nang sabihin niya, ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkaibalang at pulot-pukyutan. At pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea, at ang mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang papuri pagsamba ay para sa Kanya lamang. Hallelujah. Praise the Lord, no? So, itong ating binasa, ito po ay tungkol sa pangangaral ni Juan Bautista. At ito po ay tungkol sa pagsisisi na dapat natin pagsisihan ang ating mga kasalanan at talikdan, iyon, no? Sapagkat malapit na ang maghari ang Diyos. So, dito mga kapatid, itong sinasabi dito ni Juan Bautista, no, na pagsisisi sa kasalanan at i-prepare yung ating yung daanan ng ating Panginoon, kasi ito yung trabaho ni Juan Bautista, is yung i-prepare yung daan, no, yung way ng Panginoon patungo, no, sa tao, yung kanyang daraanan, no. I-prepare yon kasi nga ang susunod sa kanya ang ating Panginoong Hesus, yung tagapagligtas. Kung si Juan Bautista ay nagbabautismo sa tubig, ang ating Panginoon ay magbabautismo hindi lang sa tubig kundi sa apoy, sabi doon. At sa kanya is piniprepare niya hindi lang yung literal, no? Kundi yung sa atin is yung sa puso rin ng tao, no? Yung paghahanda, paano natin ihahanda, paano natin bakit kailangang ihanda, ano ba yung dapat paghandaan, at ano ba yung dapat na mangyari sa buhay ng tao. So may tatlong bagay po dito na gustong ipaabot yung salita po ng Panginoon. No, paano natin i-prepare yung daan ng Panginoon, no? Hindi lang sa buhay natin, kundi doon din sa buhay ng ibang tao. No? Kasi tayo yung mga Juan sa kapanahunan na kung saan ang si Juan Bautista, hinihanda niya yung daan ng Panginoon. Pinoproclaim niya, no, bago pa mag-umpisa yung ministry ng ating Panginoon, umpisahan yung kanyang purpose, no, sa mundong ito para iligtas ang sangkatauhan sa lahat ng sasampalataya at tatalikod sa kanilang kasalanan. Ito yung ginagawa ni Juan Bautista, no, yung pinoproclaim niya, piniprepare niya yung daan ng Panginoon, no, pinapakilala niya na, no? Para ito ay manabik yung tao sa pinapangaral ni Juan Bautista. Sino itong Jesus na ito? Sino itong ipinangangaral ni Juan Bautista na magbabautismo hindi lang sa tubig kundi sa apoy, di ba? So ipiniprepare na yun, no, sa isip, inukondisyon na, di ba? So sa ating kapanahunan, paano natin gaano ba kahalaga yung preparation, no? So tatlong bagay yung gusto pong ipaabot sa atin. Yung una dito is yung preparation. Alam niyo po yung preparation, ito yung mas mahirap. No, kung sa mga pagluluto, mas magastos kasi preparation, no, ihahanda mo lahat ng kailangan mo, yung mga ingredient, no, marami kang prepare mo lahat yan, no? So siyempre kukunin mo lahat yan, bibili ka sa mga sa groceryhan, sa mga palengke, no, hahanapin mo lahat ng ingredients, no? Pag wala silang hindi sila nagbebenta o kaya out of stock na dito sa isang store na ito, lilipat ka, talaga maghahanap ka. So talagang i-prepare mo muna yung lahat ng kailangan mo.
Ganun din, kunyari sa pagpapatawad, siyempre hindi naman madaling magpatawad. So kailangan mo i-prepare din yung sarili mo. Maraming faktor na dapat na i-consider, na dapat na magkaroon ka muna, no, bago ka magpatawad, no? Yung acceptance, kailangan prepare mo rin yung puso mo, no? Hindi naman madali yung na kapag ang tao nakagawa ng matinding kasalanan sa iyo is madaling magpatawad. Hindi, may preparation yan, no? May prosesong pagdadaanan. Kaya hindi ganoon kadali, no? Ito yung mas mahirap yung preparation. Kasi inihahanda mo eh. 'Di ba? Hinahanda mo yung sarili mo. Marami kang sa buhay natin na dapat ayusin. No? Pero bago ayusin 'yon, kailangan mo na i-prepare, 'di ba? No? Kailangan mo muna ihahanda yung sarili natin sa pag-aayos, 'di ba? Kasi yun ang susunod kasi natin, yung preparation tapos yung repairing, no? So bago tayo i-repair is kailangan mo munang ihanda yung mga kakailanganin, 'di ba? Kailangan natin ihanda. Ano ba yung mga na yon? Siyempre, ito katulad sa pagtalikod sa kasalanan, ay ano ba yung dapat mong ihanda doon, di ba? Kasi marami ka talagang iiwan, di ba? No? Marami kang iiwan, lalo na yung mga masasama, no, na ginagawa natin na mula pa ng mali tayo hanggang nakilala natin o inabot tayo ng salita ng Diyos is yun wala naman kasing tao na nang narinig nila yung salita ng Diyos is automatic nagbago agad yung buhay, no? Kasi yun, proseso kasi yun di ba? Yung iba bago nila natalikdan yung mga pagkakamali na nagawa nila sa buhay nila is tumagal pa no? Tumagal pa bago nilang na nakawala o nakalaya sa mga bagay na yun, di ba? Sabi nga ng iba, kung siya dati ay mapanirang puri o chismosa, sabi niya natira na lang daw yung buntot na lang. Buntot na lang daw yung natira. Kasi yung problema yun, doon nanggagaling yung pinaka-poison niya, no, sa buntot. Ang doon is, maaba kasi yan na paghahanda. Di ba? Bago mo matanggap sa sarili mo. Kasi yung pagre-repair, pag hindi mo pa tanggap sa sarili mo, wala paghilom, yung tawag doon. Kasi yung preparation after yun is repairing, di ba? Yung sugat, di ba? Maraming paghahanda na ginagawa para gumaling yung para gumaling yung sugat, no? Siyempre, pag lalagyan ng ng mertiolate yung sugat mo, kaya agwoxinada, di ba? Yan na, handa mo muna sarili mo kasi masakit talaga yan, di ba? Pag ginamot yan, masakit yan. Hindi naman kasi madali lang yung repairing, di ba? Kailangan talaga ihanda mo yung sarili mo, di ba? Ano man yung magiging kakalabasan nitong pag-apply ng agwoxinada, kailangan prepare yung isip mo, no? Yung sarili mo, no? Yung sasakit na mararamdaman mo. So, ganun yun, no? So, hindi po ganun kadali yung paghahanda. Isang mahaba ring proseso po yan. Kaya nga hindi natin pwedeng madaliin ang lahat ng bagay. Kasi the more nating minamadali, the more tayong bumabalik, di ba? Kasi siyempre magkakamali ka. So back to proseso ka na naman, di ba? Katulad sa amin sa waxing, no? Yung nagkakaroon kami ng floor care. So yan po yung mga extra ko dito sa Canada. Pag Sabado, Linggo, at may mga kasama rin ako, no? Mostly mga Pilipino rin. So, yung pinakamatagal talagang namin is yung proseso, is yung preparation Kasi isang kwarto, kunyari, iwa-wax namin yan. So, kailangan namin i-empty lahat. Di ba? Kailangan namin i-empty ang lahat ng gamit doon kasi paano mo lilinisan yung floor, paano mo papalitan ng bagong na wax yung floor na yon kung hindi mo tatanggalin lahat, no? Kailangan i-empty mo lahat. So parang ganoon din sa puso natin, sa isip natin, kailangan lahat i-empty mo Kasi kung hindi natin i-empty lahat, yung mga hinanakit, mga puot, galit, di ba? Yung mga masasamang kaisipan, mga masamang ginagawa natin, kailangan natin i-empty. Kasi kung hindi ma-empty yan, paano malilinis? So yun, doon kami tumatagal talaga, no?
Tapos hindi lang yan, siyempre pag in-apply mo na yung stripper, tatanggalin mo yung old wax, tatanggalin mo talaga yung old wax eh. Kasi siyempre pag nandun pa yung old wax, ano yun, madumi yun eh, nangingitim na. So kung i-applyan mo lang, yung papatungan mo lang, so yung ano niya, nandun pa rin, no? Hindi pa rin magandang tingnan yung flooring niya. So kailangan tanggalin mo talaga yung old na wax. Tsaka doon kami talaga tumatagal, yung preparation talaga. Pero may kita mo, after naman ng preparation, pag ni-repair mo na, yung outcome naman, sulit naman, no? Maganda yung kalalabasan. So, after kasi ng preparation, nire-repair mo siya eh. Diba? So, madali lang yung pag-repair kasi na-prepare mo na eh. Diba? O yari, siyempre, natanggal na yung old wax. So, it's about time na ng pag-re-repair na. Diba? Kasi natanggal mo na lahat ng gamit sa loob nyo eh, ng kwarto. Tapos natanggal mo na rin pati yung old wax. So, yung gagawin mo na lang is, i-repair mo na lang, di ba? I-apply mo na yung bagong wax. Pero siyempre, kung paano mo i-repair yung isang bagay, kung walang preparation, wala kang gamit na gagamitin. Di ba? So, kailangan mo ng gamit para ma-repair yun. No? Kaya napakalagi yung preparation. Kasi sa preparation pa lang, ipine-prepare mo lahat ng kailangan mo. No? I-prepare mo lahat ng kailangan mo para maging madali yung pag-repair mo. Diba? Hindi yung kailan ka na magre-repair, doon ka pa maghahanap ng gamit mo. Diba? So, nandun na siya. So, nagiging madali yung pag-repair ng Diyos sa bawat isa sa atin kung hinanda natin yung sarili natin, accept natin, tinanggap natin na kailangan. Kaya nga sabi doon, maraming lumapit no, at nagpabautismo at nagsisi ng kanilang kasalanan. Kasi nandun yung acceptance nila eh. No? Yung pagtanggap nila sa sarili nila na handa na silang magpaayos. Diba? Handa na nilang talikdan yung kanilang ginagawang hindi tama. Kasi pag tinalikdan mo na yun, hindi mo na dapat binabalikan yun. Diba? Kasi alam mong masama yun sa harapan ng Panginoon. So, siyempre, hindi man ibig sabihin na maging perfecto na tayo. No? Magkakamali pa rin tayo, pero hindi na yung sinasadya natin. No? Nagkakamali tayo, pero nandun agad yung natin, yung paghingi ng tawad sa Panginoon. Diba? Hindi na yung inuupuan natin, hindi na tayo namumuhay. Yun ang pagkakaiba kasi ng makasalanan. Yung makasalanan kasi is namumuhay sa kasalanan. Iba yung nagkasala ka kaysa yung namumuhay ka sa kasalanan. Diba? No? Minsan tayo bilang tao, siyempre magkakaroon tayo ng mga pagkukulang, pagkakamali, pero siyempre nandun agad yung pag-repent natin eh, no? Nandun agad yung paghingi natin ng kapatawaran sa Diyos. Hindi katulad dati na pinababayaan lang natin, no? Hinahayaan natin na parang nagiging na natin way of life na natin, parang yun na yung doon na tayo namumuhay. Namumuhay na tayo sa kasalanan. So, siyempre, pag gano'n na, nandun na eh. Madali na lang yung pag-repair sa isang bagay kapag na-prepare mo na, naiayos mo na, naihanda mo ng lahat ng bagay, madali na yung pag-repair doon. So, gano'n din sa Panginoon eh. Diba? Kailangan yung acceptance, kailangan tanggapin, at ihanda yung sarili natin na talikdan ito. Kasi kung hindi natin ito ihanda yung sarili natin at hindi naman tayo willing na i-give up yung mga bagay na yun, so walang pag-repair na mangyayari, no? Katulad sa amin sa nursing home, di ba? Pag may mga listahan na kami kasi ng kwarto na gagawin namin, di ba? So, siyempre, ang tatanungin namin diyan yung residente, no? Kung willing ba yung residente na linisin namin, no? Magkaroon ng floor care doon sa nila, sa kwarto nila. Kasi sila pa rin yung may rights doon eh, di ba? Kahit nasa listahan yun, kung ayaw naman nila, nag-refuse sila, so wala kaming magagawa. No? Kasi nag-refuse sila eh. Ganun din naman sa Diyos eh. No? Gusto man ng Diyos na i-repair tayo, pero kung ayaw naman natin, so, wala rin. No, kung di tayo makikipag cooperate. Yan. Kailangan makikipag-cooperate tayo. Diba? Yung cooperation na hindi tayo napipilitan. No? Kasi may kita mo pag yung residente napipilitan lang, minamadali. So, kapag minamadali kami, siyempre, don't expect na maganda yung di ba? Maganda yung kalalabasan ng kasi minamadali eh, no? Siyempre, dahil nagmamadali, kailangan mong bilisan din. Kasi siyempre, magwawala o ano. So, kailangan kasi talaga willing, no? Yung dun is yung willingness talaga nila
Kasi kapag willing talaga, handa sila maghintay, no, ng 1 oras o kaya 2 oras, no, hanggang matapos yung, yung kwarto nila. Ganun din sa atin, eh. Di ba? Pag willing tayo, is handa tayo talaga dun sa proseso na gagawin ng Diyos sa atin. At dahil doon lalabas yung dating yung redemption, di ba? Yung pagliligtas ng Diyos sa buhay po natin. Yung paglilinis ng Diyos sa ating mga kasalanan na nagawa. Di ba? Kasi pag willing tayo, makikita naman natin eh. Kapag inanda natin sarili natin sa Diyos, tapos handa tayo magpa-repair, makikita natin yung yung kabutihan. Yung kabutihang inihanda ng Diyos, no? Yung magiging yung hinihanda mo, ikaw rin naman yung kakain eh. 'Di ba? Hindi naman yung Diyos eh, no? Pag hinanda natin sarili natin, nagpa-prepare tayo sa Panginoon. Hindi naman Diyos, hindi naman si Lord ang makakabenepisyo, tayo naman eh, 'di ba? Kasi tayo naman yung makaka-benefit ng kaligtasan, yung paglilinis ng yung kapatawaran, no? Yung biyaya ng Diyos. Tayo rin naman yung yung makaka-benepisyo doon. It is for our own good, no? Hindi naman yung para sa Diyos eh, di ba? Ito yung pinangangaral ni Juan Bautista na ito, hindi naman to para sa Diyos eh, para ito sa atin. So, yun lang mga kapatid, no? Sa buhay natin, kung ihanda natin yung mga sarili natin, no? Kung gusto nating maranasan yung kabutihan, yung kapatawaran ng nanggagaling sa Panginoon, ihanda natin sarili natin sa pag-repair ng Panginoon. At sa pamamagitan yon, kung willing tayo, handa tayong sumunod, magpasubmit sa Panginoon, sundin yung kanyang kalooban, mararanasan natin yung kabutihan, yung biyaya, yung kapatawaran na ino-offer, no, ng ating Panginoon sa bawat tatalikod at sasampalataya sa Kanya. So yun lamang mga kapatid, ang nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless us all.